Bilis! Magtago kayo dali! Bilis! Dinosaur. Mukhang nakita na tayo ng dinosaur. Nandyan na ang dinosaur. Ako. Ayaw ko pang mamatay. Umalis na ang dinosaur. Dahil sa tubig na pula ng maliit na dinosaur sa katawan nila. Siguradong, hindi sila palalampasin ng dinosaur. Wiwi. Wiwi. Umalis na ang dinosaur. Guchuan. Hindi niya ako kinain. Buhay pa ako. Hindi ako pumanaw. Ang dinosaur umalis na ba? Umalis na ang dinosaur. Pero, natuklasan na ng dinosaur ang bahay na ito. Hindi na ligtas dito. Kailangan nating magmadaling humanap ng ligtas na lugar para magtago. Nga, kailangan talaga nating humanap ng ligtas na lugar para pagtaguan. Bodega. Si Gokson, yung tinitirhan niyang bodega ngayon, ang pinakaligtas. Ang bodegang iyon, para makaiwas sa mga mababangis na hayop, ay sadyang ginamitan ng composite armor structure. Kaya nitong matagalan ang banggaan ng 1,000 kilong halimaw. Ngayon, ang pinakaligtas na taguan ay doon. Tama. Si Gokson, matagalan niyang alam na may dinosaur. Pinili niyang tumira sa bodega para ihanap ang sarili niya ng pinakaligtas na lugar. Ang makasariling, munting salot na iyan. Si Guchuan, nagugilty pa noon na doon siya pinatira. Pero sino ang mag-aakala? Matagal na pala niyang binaliwala ang pagiging magkadugo para iligtas ang sarili. Kasalanan ko ito. Noong sinabi ni Kuya na may dinosaur, hindi ako naniwala sa kanya. Kung naniwala lang sana ako at bumalik tayo, baka sakaling hindi natin nakasalubong ang dinosaur. Paano naging kasalanan mo iyon? Kung may mali, kasalanan din iyon ni Gokson. Sino ba naman ang may gawa na puro kasinungalingan at walang moralidad siya noon? Kung hindi, bakit hindi tayo maniniwala sa kanya? Tama, kung si Guchuan ang nagsabi sa atin na may dinosaur. Baka, hindi na tayo tumuloy dito. Ngayong nakatagpo tayo ng dinosaur. Lahat ng ito ay kasalanan ni Gokson. Ang selos ni Gokson, pagiging makasarili, at kahibangan. Hindi lang sarili niya ang pinahamak niya. Dinamay pa tayo. Sa ganitong mapanganib na sitwasyon, nagsisisi talaga ako. Noon, bakit ko pa siya sinundo pabalik? Tutal masama ang ugali niya. Huwag niya tayong sisihin. Kung hindi na namin, pahalagahan ang pagiging magkadugo. Tara! Pumunta tayo sa bodega. Tama. Tara. Sa bodega. Tara. Pumanaw. Papunta sila sa bodega. Mukhang ang bodega ay hindi na rin ligtas. Ito yun. Naku. Ang pintong ito. Sa loob lang pwedeng unlock. Walang nilagay na lock sa labas. Kung gustong pumasok, kailangan si Gokson ang magbukas mula sa loob. Gokson, buksan mo ang pinto. Gokson, huwag kang magtago dyan ng tahimik. Bilisan mo at buksan mo ang pinto. Lagot na ang sigawan at pagkalampag sa pinto. Siguradong maakit na naman ang dinosaur papunta dito. Gokson, lumalakas na ang loob mo ah. Ang lakas ng loob mong isara kami sa labas. Sinasabi ko sa iyo, bibilang ako ng 3. Kapag hindi ka nagbukas, hindi na kita pakakasalan. 3, 2, huwag kayong magsalita ng malakas. O kung malampag ng malakas, matandain ang dinosaur. Hindi kayo niyan, basta-basta palalampasin. Kapag gumawa pa kayo ng ganyang kalakas na ingay, mas mabilis lang ninyo siyang maaakit papunta dito. Kuya, alam ko, may galit ka sa akin. Kahit buksan mo lang ang pinto, hindi na ako papasok.
Nasa labas ang iyong tunay na mga magulang, tunay na mga ate. Buksan mo ang pinto. Papasukin mo sila. Guksan, kapag hindi ka pa nagbukas, gusto mo ba kaming lahat ay mamatay? Sinasabi ko sa iyo, kapag pumanaw ako, tuluyan mo na akong mawawala. Huwag kang magsisi. Mawawala ka. Mabuhay ka man o mamatay. Wala na akong pakialam. Guksan, alam kong nagtatampo ka sa amin ngayon. Noon, hindi kami naniwala sa sinabi mo. Pero, dahil din iyon, sa iyo, masyado kang maraming ginawang kalokohan noon. Kaming lahat ay nawalan na ng tiwala sa iyo. Talagang kayo ay wala ng pag-asa. Huwag na kayong kumalampag pa. Itong pinto, hindi ko bubuksan. Hay naku, Sangson, dahil din sa iyo ito, masyado kang sinungaling. Tayo, ginawa mong hindi maniwala sa iyo ang lahat. Kung hindi, bakit hindi kami maniniwala na may dinosaur? Ngayon, nasa ganito tayong panganib. Bilisan mo at buksan mo ang pinto para makabawi ka sa kasalanan mo. Tatanggapin ka pa namin ng mama mo. Noong nakaraang buhay ko, naging bulag talaga ako. Tinanggap ko pa ang ganitong makasarili, walang hiyang mga magulang at pamilya. Parating na ang dinosaur. Bilis, wasakin niyo ang pinto. Wasakin ang pinto. Lagot na. Ang malakas na ingay ay mas mabilis na aakit sa dinosaur. Bumalik na ang dinosaur. Bangga. Ituloy niyo ang pagbangga. Huwag niyo nang banggain. Ang pintong ito ay ginawa ni Boss Liu pangontra sa mababangis na hayop. Ang pintong ito, hindi niyo mabubuksan kahit banggain. Hay naku, Guchuan. Huwag mo nang banggain. Hindi talaga mabubuksan ang pinto. Guksan, nasa labas ang buong pamilya mo. Kahit mayroon silang libong pagkakamali, hindi mo naman pwedeng baliwalain ang pagiging magkadugo at panoorin lang silang mamatay sa harap mo, di ba? Guksan, natatakot ako. Di ba ako ang pinakamahal mo? Bilisan mo at magbukas ka. Buksan mo na. Tumawag na ako ng rescue team. Sa loob ng 1 oras. Darating na sila. Kung may oras pa kayo, bakit hindi kayo humanap ng matataguan? Baka sakaling mabuhay pa kayo. Guksan, huwag mo na kaming lokohin. Ngayon ang pinakaligtas ay ang kwarto mong iyan. Gusto mo pa kaming paalisin ngayon. Gusto mong ikaw lang ang mabuhay. Hindi ba? Sila ang tunay mong mga magulang. Kaya mo naman kaming iligtas. Pero papanoorin mo lang kaming mamatay. Talagang, mas masahol ka pa sa salot. Kuya, sa totoo lang, ako pa rin ang sinisisi mo. Sinisisi mo ako, na inagaw ko ang pagmamahal ni na mama, papa at mga ate. Aalis ako sa pamilya Gu. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Ayos ba? Buksan mo na ang pinto. Aalis sa pamilya Gu. Ang dapat umalis sa pamilya Gu ay siya. Guksan. Noon, siniraan mo si Guchuan. Pinalampas ko iyon. Nagtiis ako sa iyo hanggang ngayon. Pero ikaw, sinasamantala mo ang pagkakataong ito para piliting umalis si Guchuan sa pamilya. Sa labas, nagpagalagala ka ng mahigit 10 taon. Bakit puro ganito? Panalamang ang natutunan mo. Guksan, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Buksan mo na agad ang pinto ngayon. Kung hindi, puputulin ko na ang ugnayan nating mag-ama. Papaalisin kita sa pamilya Gu habang buhay. Putulin ang ugnayang mag-ama. Umalis sa pamilya Gu. CJ, pumapayag ako. Kusa akong aalis sa pamilya Gu. Ikaw. Guksan. Buksan mo na ang pinto. Buksan mo. Salot. Talagang isa kang salot. Pumayag ka pang makipagputulan ng ugnayan sa akin. Ikaw. Hay naku. Tama na iyan. Hindi mo ba nakikita? Ang anak mo ay talagang nadismaya na sa inyo. Ganyan kayo. Manisi. Magmura. Tanga lang ang magbubukas ng pinto. Ano nang gagawin? Kailangan ba nating magpakumbaba at humingi ng tawad sa kanya? Malinaw na kasalanan niya ang lahat. Makasarili siya at matigas ang ulo. Siya ang walang utang na loob.
Tinalikuran ang mga magulang. Hindi inisip ang pamilya. Sa ganyang klaseng gago, magmamakaawa ako sa kanya. E di para na rin akong gago niyan. Isa siyang walang utang na loob. Pero ngayon, agaw buhay na tayo. Huwag mo na siyang patulan. Bilisan niyo at kausapin niyo ng mahinahon. Para pagbuksan muna tayo. Para makapasok tayo. Kung gusto niyo, siyang bugbugin. Hindi pa naman. Huli ang lahat, di ba? Hindi pwede. Hindi ko nga siya tinitignan noon. Ako pa ang magmamakaawa sa kanya. Hindi ko kaya. Ako, hindi ko rin kaya. Guksan. Tignan mo, pati ang mga ate mo. Mama't papa, pinipilit mong magkaganito. Hindi ka pa rin ba magbubukas? Kailangan bang lumuhod pa ako sa iyo para pumayag ka? Nandyan na ang dinosaur. Ayaw niyong magmakaawa, di ba? Ako ang magmamakaawa. Guksan, buksan mo ang pinto. Ako ito ang pinakamamahal mong si Weiwei. Nakikiusap ako sa iyo. Buksan mo at iligtas mo ako. Guksan, buksan mo na. Nagmakaawa na ako ng ganito. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Nga pala. Guksan, buntis ako sa anak mo. Hindi mo naman siguro hahayaan kaming mag-ina. Namamatay ng sabay, di ba? Weiwei, hindi mo man lang siya pinapahawak. Paano ka? Magbubuntis ng anak niya. Kahit nagpapakatanga siya. Dahil mahal ka niya. Pero, hindi naman siya tanga. Gusto ko lang malaman. Matagal niyo na bang alam na may relasyon sina Li Weiwei at Guchuan? Gusto ko lang malaman kung si Li Weiwei ay buntis sa anak ni Guchuan. Kuya, wag mo akong sisihin. Si Li Weiwei ang umakit sa akin. Ilang beses ko na siyang tinanggihan, pero hindi ko rin kinaya. Ang pangulit niya. Tumahimik ka. Kung paano naging kayo, ay wala akong pakialam. Gusto ko lang malaman. Ang fiance ko at si Guchuan ay magkarelasyon. At nagbuntis siya ng anak ni Guchuan. Ang tunay kong mga magulang, tunay na mga ate, alam ba nila ito? Alam nga namin. Pero, kasalanan mo rin iyon. Wala kang kakayahan. Hindi mo mapanatili sa iyo ang babae mo. Ganyan ang ugali mo. Pagkatao. At ikukumpara ka pa kay Guchuan. Kung ako si Weiwei, si Guchuan din. Ang pipiliin ko. Alam na pala ninyong lahat na sina Guchuan at Li Weiwei ay may relasyon. Bakit pinapanood nyo lang? Naikasal kami ni Li Weiwei. Guksan, paano naman masasabi ni Mama? Mahal na mahal mo si Weiwei. Hindi kaya ni Mama na sabihin para saktan ka. Natatakot ako. Natatakot akong baka hindi mo matanggap. At magpakamatay ka. Paano na kami niyan? Kaya. Pinapanood nyo lang si Li Weiwei. Habang nakikipaglandian sa inampon yung anak. Habang ginagawa naman akong asong sunod-sunuran. Pinapanood nyo lang akong pinagtataksilan. Bumubuhay ng anak ng iba. At tuwang-tuwa pa. Na parang tanga. Pinapanood nyo akong maging katawa-tawa. Ganoon ba? Hay naku ang pag-ibig. Sino ba naman ang makapagsasabi? Sino ba kasing may sabi na hindi ka umasenso? Kung umasenso ka lang sana kahit konti. Hindi mangyayari ang ganito. Kayo, para lang kampihan si Guchuan. Binaliwala na ninyo ang tamang asal. At hindi nyo man lang alam. Hindi nyo lang ako hindi itinuring na anak. Hindi nyo rin ako itinuring na tao. Sayang. Kanina lang ay lumambot ang puso ko. Para pagbuksan kayo. Isa talaga akong malaking katatawanan. Guksan, huwag ka nang magsalita ng ganyan kung galit ka. Buksan mo na agad ang pinto. Hahanapan ka namin ng mas maganda sa susunod. Huwag mo nang awayin si Guchuan. Walang moralidad. Walang prinsipyo. Buksan mo. Hinding-hindi ako magbubukas. Kalimutan niyo na ang iniisip niyo. Hindi pwede ayaw kong mamatay. Guksan, nakikiusap ako sa iyo. Buksan mo na. Ano ba iyan?